Isang mahangin at maulan na araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mangsulog tayo ng ating mundo, sana sa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so siya nga pala no, kumusta po sa ating lugar mga kababayan? Wala na bang bagyo or wala na bang ulan or mahina na ba yung hangin dyan? Kasi nga dito sa lugar ni Sir Ivan, meron pa hong konting baha. Konti lang naman. Pero malakas po yung hangin. Kanina nga before nag-vlog si Sir Ivan, malakas yung hangin, malakas po yung ulan mga kababayan. Pero hindi naman sinabi ng tagapag-asa na meron pong directly na bagyo dito sa may lugar. Pero siyempre, Leyte mga kababayan, alam mo natin po yung Leyte, kapag kasi na merong bagyo yung ibang lugar, dito talaga dadaan po sa Leyte mga kababayan. Pero hindi direct sa ibang lugar, pero madadaanan talaga ang party ng Leyte mga kababayan. Alam natin yan kasi nga yung Leyte parang gateway talaga no. Gateway kasi ng bagyo. So anyway, sa speaking of baha mga kababayan, we'll enjoy kami dito. Bakit si Ivan? Kasi itong lugar ni Sir Ivan, mababa ito na portion po. Kasi kapag uulan, ang mga tubig na nandun sa taas, doon po sa highway mga kababayan, pupunta yan dito sa lugar namin. Pero yung tubig, hindi yan makakaabot dito sa bahay ni Sir Ivan. Doon lang po yan sa area sa entrance. Kasi yung entrance namin dito mga kababayan, meron kasing palayan. Yes, meron pong palayan. So kapag uulan, yung palayan, tataas yung tubig mga kababayan. So doon kasi yan sa entrance. Pero meron na po inilagay yung gobyerno namin dito, yung barangay ng Taytayan. Yung kawain mga kababayan, yung usual po na nakikita natin sa bukid, sa may palayan. Yes, in-apply ho dito. Kaya kami excited. Bakit sa Ivan? Kasi nga hindi kami everyday makakita ng ganyan mga kababayan. Unless kung nandun ka talaga sa bukid area, sa may palayan. Kasi meron pong ganyan. Diba tetayin po na nakawain mga kababayan. So yan po yung usual na nakikita natin doon sa bukiran. Dito kasi sa area na si Ivan, hindi masyado or wala talaga. So I think week ago yata yun, meron kasi silang gin-construct na taytayan, na kawayan. So ang mga tao dito sa aming lugar, pati rin po yung nandun po sa main po, sa area po doon sa may lungsod mga kababayan, nagsisipuntahan dito para lang magpapapicture. Yes, you heard it right. Magpupuntahan dito sa may lugar para lang magpapapicture mga kababayan. So happy kami. Bakit? Kapag kasi malakas yung ulan mga kababayan or kahit walang bagyo, basta merong ulan, tataas yung tubig, ang ganda kasi tingnan mga kababayan. Pero syempre, ang mahasol dyan, yung mga motorista, yung magmotor, yung mag-e-bike, lalo na pag e-bike. Kasi nga, medyo mataas yung tubig mga kababayan. Di ba delikado kasi yung e-bike kapag idaan nyo yan sa medyo malalim yung tubig. Kasi nga, di ba, meron kasi mga wiring sa ilalim, ang battery, baka kasi tumabasa mga kababayan at masira yung e-bike. Walang problema sa mga four wheels. Walang problema yan. Pero happy ang mga bata dito. Naninibago kasi kami mga kababayan kasi nga minsan lang may makakita ng ganyan. Pati nga yung taga-ibang yung taga-ibang baryo pumunta dito para lang magpapicture. Parang mag-camping. Ginawang campingan yung Taytayan mga kababayan. So kahit hindi mga bata, pati rin po yung may edad, happy. Parang ginawa na tourist destination dito sa aming lugar mga kababayan. O, diba? So, walang problema ang bagyo sa amin kasi sanay na kami. Bagyo ka lang, taga Leyte kami. So, hopefully na okay na po tayo dyan sa inyong lugar. Sana mahina na yung hangin, wala ng ulan, or minsan-minsan lang ng ulan. Anong walang ulan? Delikado naman kasi yung Pilipinas kapag walang ulan, di ba? Sana hihina ng ulan at saka wala na rin pong baha mga kababayan para back to normal na tayo. Pero alam nyo ba, kahit merong bagyo, kahit malakas yung hangin at saka merong malakas na ulan mga kababayan, wala ho yan sa mga DDS kasi bumagyo pa rin po ang kanilang paninira. Lalo na sila po ay naghahanda para sa ngayon nila na event na rally na Free Duterte da mga kababayan. Di ba kagabi sila nag-start doon po sa, nakita ko sa Padapa Laban, sila po ay nag-live mga kababayan, nakaroon sila ng pre-rally. So ngayong araw, pati rin po doon sa Dahig. Kasi nandun itong si Sara Duterte mga kababayan. Nakita ko yung Padapalaban, nandun sila, di ba sila si Bundok, nandun po si Babalina. Bansang Babalina?
Ito pong si Amy, nandun po ito si Sara, at saka siyempre pamilya Duterte. Nandun sila nanguna po sa Dahig Makabayan. So nanawagan sila na sana daw ilabas na itong si Digong kasi daw nangayayat na. Butot balat ng Makabayan. So ang kanilang paghahanda para sa kanilang rally ngayong araw, idinagdag nila yung issue, bumalik sila sa no remittance Makabayan. Bakit Sir Ivan? Bakit nila inopen ulit yung no remittance? So iniba nila yung twist Makabayan kasi ayaw daw nilang kapag sila ay hindi daw magpapadala through remittance, hindi daw sila bibigyan ng trabaho ng ating gobyerno. So yan ngayon ang kanilang paninira. So ginamit nila ito para madagdag nila sa kanilang panawagan, sa kanilang paninira, gamit ang kanilang rally para masira ang ating gobyerno. Para sisiraan si PBBM at ang Marcos admin Makabayan. Isipin niyo po no, sino ba ang gunggong na hindi magbibigay ng trabaho sa mga OFW doon po sa mga distressed OFW o yung mga napauwi ng mga OFW kasi nga mayroong problema doon sa ibang lugar Makabayan. So, ang sabi nila, hindi daw bibigyan ng trabaho kapag hindi ka magpapadala ng remittance Makabayan. So, i-challenge natin ito mga gunggong ng mga DDS. Makapagbigay ba sila ng resibo na hindi bibigyan ng trabaho ng ating gobyerno ang mga kababayan nating mga OFW? Sige nga mga DDS, mabigyan nga kayo ng resibo ninyo o ebidensya ninyo kung paano yan nasabi. 'Di ba? Imposible. Imposible na hindi yan bibigyan ng trabaho ng ating gobyerno. At imposible rin po na hindi magpapadala ng remittance ang mga kababayan nating OFW. 'Di ba? Make sense ba? Wala ba silang binubuhay na pamilya dito sa Pilipinas? Wala ba silang anak na pinapaaral, binibigyan po ng allowance, or pati po ang kanilang pamilya mismo, pamilya po ng OFW? 'Di ba? Imposible ang isang OFW na hindi magpapadala through remittance. 'Di ba? Gonggong talaga basta lang manira Makabayan. So, isinabay kasi nila 'yan. At saka ginawang issue para madagdag nila sa kanilang panawagan or pag-ingay sa kanilang rallying isinasagawa ngayong araw Makabayan. So, anyways, dahil po napag-usapan natin ang kanilang rally. Alam niyo ba na meron pong nag-viral? Meron pong nag-viral na speech ni Sara Duterte na kung saan nakakatawa talaga Makabayan. At siya po ay kinuyog, siya po ay nabash Makabayan. Bakit sa Ivan? Kasi doon po sa post ng DDS, nilagyan naman kasi ng the most inspiring motivational speech na Makabayan galing kay Sara Duterte. Nakakatawa talaga So before natin re-reactionan ang kanyang speech Makabayan, ipapakita ko muna sa inyo. And after that, mag-comment kayo dyan sa baba at saka babasahin nyo mamaya na si Ivan. Okay? So anyways, ito po ang speech ni Sara Duterte. Dahil lahat tayo, ang araw-araw na buhay natin, kailangan natin ng pera. But of course, paano tayo gagawa ng content sa TikTok that I am? Of course, I am an iPhone owner. Maganda. 3 ang lens ng aking cellphone. Paano tayo gagawa ng ganon kung wala tayong pambili ng iPhone? Dahil hindi naman natin pwede i-snatch yung iPhone ng taong naglalakad dyan sa labas. Akin na yung iPhone mo, akin na ito. Pag uwi ko sa bahay, gagawa ako of course, I am an iPhone owner. Kinuha ko ito doon sa taong naglalakad. Hindi pwede yon. Diba? Hindi din pwede na mangungutang ako. May pera ka ba dyan? Magkano ba iPhone ngayon? 60,000. Michelangelo, may 60,000 ka. Gusto ko ng iPhone. Pahiram. Pahiram ito na wala ng bayad ha. Dahil wala naman akong kita, wala akong trabaho, wala akong negosyo. Thank you sa pagpapautang mo sa akin. Hindi ko magets kung paano yun naging most inspiring and motivational speech Makabayan. Paano kayo nangyari Makabayan? Hindi ko magets talaga Naintindihan ba natin? Naintindihan ba natin ang kanyang speech Makabayan? Di ba, ang naintindihan ko lang, yung pera.
Hey, 'di ba? Kailangan talaga natin ng pera. O 'di ba kapag pera mga kababayan, nandyan lagi po sa kanyang speech kapag pera. Kasi nga masiba siya sa pera. Kaya nga corrupt, 'di ba? Kaya nga maraming problema doon sa OBP. Kaya nga maraming confidential funds na questionable mga kababayan, 'di ba? Pati po yung mga pagbibigay niya ng white envelope doon po sa OBP mga kababayan or during po na siya pa ay secretary sa DepEd, 'di ba? Malaking questionable 'yon. Kapag pera, alam na ho natin 'yan, 'di ba? Sikat na sikat si Sara Duterte diyan. Hey, at paano naging most inspiring daw and motivational speech yung tungkol sa cellphone mga kababayan? Hindi ko talaga magets 'di ba? Paano tayo magkakapera kung wala tayong cellphone? At saka hindi daw pwede na tayo po ay magnakaw ng cellphone, 'di ba? So dapat na daw ang kailangan natin ay manghiram lang daw ng cellphone kasi daw kapag tayo ay gagawa ng content ng TikTok, dapat iPhone makabayan kasi daw meron siyang iPhone. Parang nakakatawa talaga Hindi ko magets makabayan. Nagets ba natin? Hey, please comment sa baba. Babasahin niyo mamaya sa Ivan. O di ba? Kaya nga siya kinuyog mga kababayan. Kaya nga ang daming mga comment doon sa baba. Nakakatawa talaga. Kasi nga pati po yung mga kababayan natin hindi nila naintindihan yung mga sinasabi ni Sara Duterte. Tas ganyan ang gagawin ninyo na maging presidente sa 2028. Nakakatawa talaga Kawawa ang bansang Pilipinas. So ito po ang mga nasabi ng mga netizens. Walang relevance pinagsasabi. Lutang. Buang ang Mary Grace Piatos. Yung pera talaga. Bawiin mo pera mo kay Piatos. Sabi pa dito, ganun pala. At alam mo kailangan ng mga tao ang pera. Bakit dami mong pinamigay at sinulo mo? Sabi pa dito, ang ginawa mo, dumiskarte. Kumuha ng confree funds para magkapera. Ano daw? Bobitang poset, tas maraming mga laughing emoticons, at saka sabi pa dito, budol. Karamihan ng mga Pilipino kahit wala silang makain basta makabili ng gusto nila. Ha 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 ha. Speech ba yan? Diyos ko po, hindi yun speech. Yun po talaga ay kalutangan yun. Diba? Every time po na merong speech, itong si Sara, either yung mga ambush interview na mga mainstream media, meron talaga siyang lutang moment mga kababayan. Nagiging tanga. Diba? Yan ang totoong tanga. Kasi alam nyo mga kababayan ko, diba? Itong ginagawa kasi ng mga DDS kung bakit sila lagi nag-iingay, para matabunan yung mga kalutangan moment ni Sara sa kanyang speech. Kaya sila nag-iingay. Para kasi ito ma-divert ang attention natin at ng mga kababayan natin sa ibang issue. Para hindi natin makita yung ginagawa ni Sara na walang kakwenta-kwenta talaga. Correct if I'm wrong? Diba? So anyways mga kababayan ko, pupuntahan natin itong issue pa rin po ng OBP. Meron sa Ivan, yes, nadawit sa solicitation issue. Hey, meron pong solicitation issue, pero sila ngayon ay dumistansya mga kababayan. Bakit kasi Ivan? Kasi according dito sa balita, OBP, Office of the Vice President, dumistansya sa solicitation campaign para sa awards nights. Sabi dito ng OBP, we inform the public that the OBP has not received any communication that would warrant the participation of Vice President Sara Duterte in the event hosted by the above-mentioned organization. So yan po ang sabi ng OBP mga kababayan. Kasi meron dang kumpanya yata yan na meron silang kumpanya po na Viral International Publishing. Ito po ay nabuo itong kumpanya nito 2022 mga kababayan. So meron silang awards night. Doon sa awards night, meron kasing ginamit na picture doon itong si Sara Duterte. So klarong-klaro ito po ay DDS mga kababayan. Diba? Lahat po ng mga kumpanya o anumang mga negosyo po ng kabilang kampo, kapag DDS, diba, mostly gagamit talaga sila ng mukha po ni Sara Duterte. Yan po ang ginagawa nila. Bakit? Para po makapang-akit na mga gusto mag-invest, gustong tutulong doon, mabigay ng pera, magpapadala ng pera sa kanila, at saka para po mapadalan sila ng solicit mga kababayan. So ang ibig sabihin, nagsusolicit, itong kumpanya na to, ginamit si Sara Duterte daw mga kababayan.
Ano ang gagawin na mahal daw nila si Pangulong Duterte? Mangungulekta na lang kayo ng donasyon, magpapanran, magpaparali, manghingi ng pera sa mga OFW, piso-piso para sa paglabas ni Pangulong Duterte. Isa po yung pang-scam. Isa yung kadyutahan. I'm going to release all your solicitation letters, Maharlika, Ate Bina. Kayo ang mahilig magsulisit. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Do you think walang alam si Sara dito? Yung kumpanya makabayan, hindi naman kasi sila basta-basta maglalagay po ng mukha ng isang personalidad, lalo na Vice President. Hindi sila basta-basta po maglalagay ng mukha ng isang personalidad na walang consent sa isang tao makabayan. Imposible yan, di ba? Pero ngayon, dumistansya sila na hindi na sila kasali dito na merong ginawang solicitation makabayan. O, di ba? So anyways, pupuntahan natin itong mga tao ni Sara Duterte. Naalala ba natin itong si Dean Chase makabayan? Yung last natin na vlog na ipakita natin si Dean Chase, di ba siya po ay nagalit, doon siya ay uminit ang kanyang ulo, sumakit ang kanyang ulo, dahil dito po sa pagkakabuking ng PK na police report na inilabas ni Bupi Tiglao. At saka yun po ay ipinakita, di ba, ng taga Malacanang, ipinakita ni Atty. Claire Castro, ng taga PCO, pati rin po yung mga mainstream media tumulong na rin po para magbigay po ng authenticity or i-confirm nila, ipa-verify nila doon mismo sa Beverly Hills Police Department na tungkol doon sa authenticity na kumalat na PK or altered or tampered na police report na nilabas ni Bubi Tigla makabayan. Diba sumakit ang kanyang ulo kasi siya ngayon ay kinuyog mismo na kanyang mga followers makabayan. Kasi nga maraming beses niya sinabi noon na meron siyang hawak na ebidensya. Pero bakit merong lumabas na police report itong si Bubi Tiglao? Galit na galit siya makabayan. At para maintindihan natin, meron kasi siyang sinabi na kung saan tinira niya yung INC makabayan. Not directly sa INC, pero tinira niya yung Net25. Siguro nakalimutan niya yung Net25 tambayan niyan na mga DDS. Nakalimutan niya siguro yung Net25 pagmamayari yan ng Iglesia ni Cristo. So tinira niya makabayan. Di ba galit na galit siya? Tapos marami siyang sinabi dito na kung saan nasaktan yung Net25. Nakita natin, no, in fairness po sa Net25, yung ginawa nila na pag-verify doon sa fake news na at saka gawa-gawa lang po na police report ni Tiglao, binirify nila ito doon sa taga Beverly Hills at sila dito ay nagbalita ng tama. Sinabi nila na yan po ay tampered, yan po ay altered o yun po ay fabricated na balita or isyong inilabas ni Bubi Tiglao. So at least, totoo ang kanilang sinasabi makabayan ng taga Net25. Pero ngayon, galit na galit itong si Dean Chase. Marami siyang sinabing hindi maganda sa taga INC makabayan or sa Net25. For more details, let's watch this. Kasi parang sa tingin ko parang hindi nyo alam kung how to tell the difference between a real document and a fake document eh. What about you, Net25? Di ba ano kayo, major news outlet kayo? How are you able to tell the difference between a fake document or not if you don't have these kind of teams? Ha? Ito kasi mangyayari pag itry mong i-edit ang documents na legal dito sa Amerika, naka-right protect. Okay, sige. O ito, edit. Ano to legit to na document to Okay, sige. Papakita ko lang sa inyo. O yan, seal na. So edit natin. Tingnan nyo kung anong mangyayari kung edit natin. O yan, may lumabas na pop-up. O ito, naka-right protect yan. Hindi mo yan ma-edit. Okay? Sige, balik natin. Ina, reset. Wait, ang ulo ko. Now, knowing, makakahanap talaga ng paraan ng mga tao to commit fraud, di ba? Kahit naka-right protect yan, what you would need to check, or the second thing that you would need to do, is to check the watermark or the magic watermark. Now, what is a magic watermark? Paki-google na lang. Okay? Napaka-basic niyan sa corporate forensics. Tang-ina. Bobo. Asa na nga yun? Now, pag may nakita kayong magic watermark, ang document, what you would need to do is that you would need to print it out.
Now, if the document doesn't have the magic watermark, okay, it means that the soft legal copy is legit. It is real. Okay? Now, what am I talking about? Papakita ko sa inyo. Asan yung tutang ina? Okay, ito na. Ito magic watermark Okay. So this is the magic watermark. This is only visible in soft legal copy documents. Okay? Ayan, yan ang watermark. Sa documents nyo, may mga watermark ba? May nakita ba kayo, Net25, may magic watermark ba? Di ba wala? Okay, that only tells one thing. Kaya nga tinatawag siyang magic watermark, it's because if you're going to print out a legal soft copy, it will disappear. That's one way of telling if it's legit or not. Pag iprinit mo, walang watermark, it means that the soft copy that you have is legal and binding. Okay? Like this one, this is what I did. Nakita niyo yung watermark kanina. So this is the sample of the printout. It doesn't have the watermark. Do you see that? Walang watermark, di ba? It means that it's real. It's only visible in the soft copy. Bobo. Tapos, saan na yun? So naturally, pag na-print mo, tapos sumama yung watermark, it means that the soft copy that you have is fake. Kasi sumama ang watermark. Okay? Now, you would need to also check if the watermark is intact. Okay? Na katulad nito. Kasi if it's not intact, it means that they have found a way to break the right protect, of course, and had tampered the document. So every time you type a letter on a document that has a magic watermark, it degrades the watermark like this one. I'm gonna show you, okay? Ang bobobo. Okay, eto, galing to sa Net25. Ayan, Net25 yan galing yan sa inyo. May watermark ba? Di ba wala? Meron siya, pero it's heavily degraded. It means that this has been tampered with, the right protect has been broken, at may iniba. Nakita nyo yan? That's the trail of the watermark na na-degrade. So nawala ng watermark. Okay? So inedit yan. Ito ang tampered na document na pinost ng Net25. Kasi heavily degraded ang watermark. Again, the watermark is heavily degraded. It means that the right protect has been broken and the document has been tampered with. Malinaw yan Anong bobobo nyo? So now, tell me, Net25, how did you get that document? Where did you get that document from? Better question would probably be, from whom did you get that document from? At magkano bayad nila sa inyo para i-post yan? The document that you have posted on your page is obviously a tampered document. Do you even know the legal implications of this? Ikakasira nyo to, Net25. Nag-post kayo ng tampered document. Grabe. Mga major news outlets pa naman kayo. Okay, so tatanungin natin ang mga membro ng INC. Okay lang ba sa inyo na tinawag ni Dean Chase isang DDS na bubo daw ang Net25? Tas nagpakalat daw ng peking dokumento. Okay lang ba sa inyo? Not just that, inakasahan rin po ni Dean Chase magkaano daw yung ibinayad dito sa Net25 para mabakalat ng ganoong dokumento. Okay lang ba sa inyo? Diba, gunggong talaga So dapat ninyong kakasuhan yan si Dean Chase. Dapat ninyong kukurtin yan, pitikin yan sa tenga. Kasi nga, pasaway ang gunggong na yan Siya kasi ay kinontrata ni Maharlika.
Ang ginawa na naman ng taga Net25, gin-verify nila yung ipinakalat na peking dokumento ni Tiglao doon sa Beverly Hills Police Department. At saka sila rin po ay nag-email doon, sila po ay nireplyan. Kaya yung hawak nila na dokumentong kanilang ibinalita, gin-confirm na yun talaga ay legit. Totoo na dokumento galing mismo sa Beverly Hills Police Department. Ngayon, nag-reply ang Net25 pero hindi directly binanatan itong si Dinches Makabayan. Kasi nga 'di ba ang ginawa po ni Dinches, pinagalitan niya yung Net25, 'di ba, binalahura, ang dami niyang sinabi. Sabi ba nga, bobo? 'Di ba? Sa ngayon, rumisback ang Net25 pero through Balita Makabayan. For more details, let's watch this. Ito ang kopya ng kumakalat na report ng Beverly Hills Police Department kaugnay sa kaso ng pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa isang hotel sa Beverly Hills noong Marso. Ito naman ang kopya ng record ng Beverly Hills Police Department na ibinigay mismo ng pulisya sa Net25 News na may petsang July 15. Kapansin-pansin ang pagkakaiba sa ibabang bahagi ng dalawang dokumento. Sa mga kumalat sa social media, binanggit sa incident report ang suspetsa na nasawi ang biktima sa drug overdose at ang mga nasumpungang paraphernalia na nakita sa lugar. Binanggit din ang sinasabing mga kasama ng biktima, kabilang si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang impormasyong ito, tinawag na fake news ng Malacanang. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Minabuti ng Net25 News sa pamamagitan ng mga correspondents na nasa Beverly Hills na alamin ang katotohanan sa dalawang report. Sa ipinadalang sagot ni Donna Kersey, record supervisor sa Beverly Hills Police Department, sinabi nitong hindi nila maaaring ibigay ang Death Investigation Report 25-11805 patungkol sa kaso ni Tantoco. Sa halip, ipinadala nito ang PRA Incident Letter 2025-SDP-0460 na naglalaman ng halos kaparehong detalye, ngunit wala ang bahagi ng tumutukoy sa cause of death at maging ang mga individual na inimbestigahan patungkol sa issue. Sa muling pakikipag-ugnay ng Net25 News sa Police Department, sinabi ni Beverly Hills Police Department Detective Chris Coulter na hindi sa kanila nanggaling ang nakabilog na bahagi ng paragraph at lumalabas na ito ay tampered o pinakialaman. O ngayon, Dinches, mismo ho yung police na si Donna Kersey ang nag-reply doon sa taga Net25. Ang ibig sabihin, yung ipinadala na dokumento doon sa Net25, yung talaga ay legit. Totoo yun. At saka nagalit kasi ito si Dinches, mga kababayan, kasi nga hindi natin nakita doon ang pangalan ni Felisa, ni Dina Arroyo Tantoco, pati po yung pangalan ni Alexa Mero, di ba? Tapos hindi rin po sinabi doon na na-OD or na-overdose sa cocaine itong si Paulo Tantoco, mga kababayan. Walang sinabi na ganon. Kaya sila galit na galit, di ba? So ngayon, dahil alam ni Dinches na siya ay sumablay, makaabayan, malamang sa malamang siya ay pinitik ni Maharlika. Baka siya po ay inadvisean, baka siya po ay sinabihan po na, "Ay, mukhang sumubra ka. Hindi maganda yung ginawa mo doon sa Net25." Kasi ang Net25, pagmamari ho yan ng Iglesia ni Cristo. Mga tambayan yan ng mga DDS. Baka siguro yan ang sinabi ni Maharlika sa kanya, makaabayan. Kaya itong si Dinches, biglang kumambyo. Nagmakaawa, makaabayan. Sa ngayon, ito ang kanyang sinabi. Hello everyone, it's exactly 9:05 here in the city of San Francisco. I'm just going to address something real quick before I take a long break or a hiatus from posting, because I've been having this headaches this past few days and it's been extremely growing, and the doctors don't know what's happening and they're ruling it as stress, which is in fact true. I've been really stressed this past few days because of what's been happening there in the Philippines, so kailangan ko talaga mag-take ng break. So before I take my break from posting anything, because I really do need to chill a little bit, I just need to address this issue because I've received a lot of messages, like countless messages and a lot of comments saying that if kompleto ang mga documents mo, bakit ayaw mo i-post? It's public document, it's public interest, why won't you just show it to the public? Because we literally cannot. Like literally, Maharlika and I cannot
post the document online because it will be traced back to us. As you know, the case is still an open case and there's still an ongoing investigation. So any information that will be leaked or sensitive information that will be leaked will be traced back to us. And as you know, we are still here. We literally live here in the state of California, and anything that will ruin the investigation, we are within arm's length of the federal and state law. So pwede itong naming ikakulong if we're going to divulge any information, like physical information on our pages. So the only thing that we can do for now is literally just read them off of a page to you guys. That's the only thing that we can do. That alone actually is already a danger to both of us, not only to the cases that can be filed against us there in the Philippines, but also here in the United States. So that's the thing that we cannot do. Another issue that I want to address is the major news outlets over there, GMA, ABS-CBN. It makes me really sad that during the kasagsagan ng pagsabog nitong issue na to, they're not even talking about it. Now that the issue is actually legit, so to speak, kasi lumabas na ang coroner's report, they're trying to discredit literally everything just to protect Lisa Tanas, which is really sad because they're supposed to be for, you know, unbiased news that should be provided to the public. Pero what I'm hearing from them is that they're very biased. I do give credit to Net25 though. Despite of what I said yesterday, believe you me, I am not trying to discredit Net25 because they have made major contributions to the cause. I really do admire the fact that they are trying their best, you know, to let everyone know what's happening here in the state of California, especially sa city of Los Angeles. So please don't feel bad. I am not mad at Net25, and I still do support them, and I really do admire their efforts in the cause that we are trying to fight. Go, 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 Net25. O, diba? Biglang kumambyo mga kababayan, tumambling, nagmakaawa. Nakakatawa talaga eh. Sa ngayon, tatarungin natin ulit ang mga membro ng INC, pati po yung pamunuan ng Net25. Naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Dean Chase that he is not trying daw to discredit the Net25? Naniniwala kayo doon? Kung babalikan natin ang kanyang unang video, ano ang kanyang mga sinasabi doon? Bobo daw ang Net25. Hindi daw alam tumingin ang Net25 sa mga dokumentong piki or hindi makabayan. Diba inakasahan ni Dean Chase na napakalat ng piking dokumento ang Net25? Klarong-klaro, very clear na tinanggalan ng kredibilidad na magbalita ang Net25. Tinanggalan ni Dean Chase, mga kababayan ko. So dapat lang pamunuan ng Net25, mga kababayan natin na member ng INC, dapat kakasuhan ninyo itong si Dean Chase. So ngayon, dahil nga sila ay nabuking makabayan at saka hindi na po nila alam kung ano ang kanilang gagawin, nagpalusot sila pareho. Pati po itong si Maharlika makabayan. So for more details, let's watch this. Pero yung ipinakita talaga, yung tanim dokumento na pinapakita ng Malacanang, it's real tanim. Kasi naalala ko, may nag-send din sa amin yan. Okay, may nag-send din sa amin ng dokumento na yan na sabi, Miss Marlica, ito, document what do you think? Kasama ko pa si, maliban kay Dean, may document, dalawa yung document na yan. Magkasama kami ni Spokes Harry. Nasa Hague ako niyan. Pinakita ko, Harry, ito, may sinend sa atin. Tapos sabi ko, syempre si Harry excited. Dahil syempre kapag usapang bangag na talagang magpapalubog sa mga bangag, excited kami lahat. Pero sabi ko, Spokes, tanim yan. Sabi ko ng gano'n, hindi natin pwedeng i-share yan. Tanim yan, kako, tanim. Dahil yung font, pinag-compare namin, ganyan-ganyan. Pero hindi po yun ang pinakita ni Dean. Okay? Hindi yun pinakita ni Dean. Kaya yung sinasabi ngayon ng Bangag Administration, okay, pang-confuse nga sa inyo para sabihin nila na kung fake nga naman yung documents na sinasabi nila, so ibig sabihin, okay, wala bang ito kasi, walang namatay na Tantoko, walang nag-addictus. Hindi ba? Dito kayo, okay, sige,
Sige, ganito gawin natin. Totoong may dokumentong nag-leak na peke o may dinagdag. Okay? Pero hindi ako nag-post niyan, hindi rin nag-post si Din yan. Ang tawag dyan ay tanim dokumento, tanim fake news. Now, doon na tayo papasok. Okay? Kasi naglabas na yung coroner's office na may namatay na isang 44 years old na si Tantoco. Okay? May namatay at may bangkay na inuwi sa Pilipinas kasi nga namatay sa Beverly Hills ay itong aksidente. Hindi ba dapat kapag gobyerno ka, kung ang mga OFW, di ba kapag namamatay, tinututukan dapat ng gobyerno at nagbibigay dapat ng statement, itong ang gobyerno. Pero bakit only for this Tantoco's death? Bakit ayaw pag-usapan? Okay? Ng gobyerno ni Marcos. Ng gobyerno ni Bangag. Aksidente. Hindi ba dapat ang DFA? Tanggalin na natin yung tanim fake news nila, ay tanim dokumento nila. Hindi ba dapat ang Department of Foreign Affairs at ang ating ambassador ng Pilipinas dito sa Amerika na si Babes Romualdez, hindi ba dapat papanagutin, iimbestigahan nila at magbigay sila ng ulat sa taong bayan na, uy, may namatay. Asawa pa naman ito ni Dina Tantoco Arroyo na appointee ni Bangag Marcos. Hindi pwedeng itong pabayaan lang. O diba, todo palusot mga kababayan, naglinis ng kanilang bakuran. Ngayon, inamin na nila na piki yung dokumento. Pero nung unang lumabas yun mga kababayan, sinakyan nila kaagad. Diba? Gonggong talaga eh. Ngayon, puro na palusot. Tapos ang gusto lang gawin mga kababayan, umiba sila ng direksyon. Gusto kasi nila daw na gagawa ng sariling investigation or mag-imbestiga yung taga-DFA or ang gobyerno natin mga kababayan. Diba? Bilanggit pa nga niya yung name ni Ambassador na si Babes Romualdez na dapat daw mag-a-action dito, gagawa daw ng investigasyon mga kababayan. Unang-una makabayan ko, kasi nga diba binanggit niya doon, katulad daw sa isang OFW, kapag merong nangyari or namatay, aksidente, diba in-actionan kaagad ng ating gobyerno or meron pong isinasagawa na investigation doon sa nangyari sa isang OFW. Una, OFW ba si Paulo Tantoco mga kabayan? Yes, siya ay Pilipino, pero hindi siya OFW mga kabayan. Kasi ang ginamit ni Maharlika ang OFW. O, diba? Pambubudol na naman. Gusto niya kasing ibulsa yung mga viewers niya na OFW. Una, Maharlika, hindi OFW si Paulo Tantoco. And second, bakit naman mag-step in yung government natin, iinuunahan na ninyo, inaakasahan na ninyo kaagad si Efelisa na merong kinalaman o sangkot doon sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Diba? Sige nga, kung nasa side kayo ng gobyerno, paano kayo mag-step in kaagad? At saka bakit naman gagawa ng investigation ang DFA na meron huyang jurisdiction? Kasi nga, jurisdiction yun, hawak kasi yun ng Beverly Hills mga kababayan, Police Department. At saka yung Beverly Hills Police Department, meron ho silang isinagawa na investigation doon. At sila po ang pumunta doon mga kababayan. Diba? Kaya hindi muna nag-step in ang gobyerno natin. Hinayaan muna Maharlika na gumawa ng investigation mismo yung taga Beverly Hills Police Department. Correct ba siya, Ivan? Tapos ngayon, umiba sila ng direksyon mga kabayan. Diba? Gusto talaga lang igiit eh. Gusto lang igiit na gusto lang gawing magiging bad impression, magkaroon dito ng bad impression ang gobyerno natin, si Efelisa, si PBBM, ang Marcos admin, doon sa pamilya Tantoco mga kabayan. Yan ang naamoy ni Sir Ivan kaagad doon sa mga sinasabi ni Maharlika. Correct ba mo wrong? Diba? Doon kasi nila gusto dalhin yung issue mga kabayan na magkakaroon dito ng bad impressions ang Marcos admin sa Paulo Tantoco or sa pamilya ni Paulo Tantoco kasi hindi daw gumawa ng action mga kabayan. Paano siya nakakasiguro itong si Maharlika na hindi gumawa ng action ang gobyerno natin? Diba? Kailangan pa bang ipapaalam sa kanya? Sino ba siya? Diba? Kailangan pa bang ipaalam doon kay Maharlika? Party ba siya ng gobyerno natin mga kababayan? Diba? Kung talaga kaya yan ang ginagawa lang ngayon. Todo palusot. Naglinis sila sa kalang bakuran. Alam na daw nila yung dokumento na yon na piki.
Pero nung unang lumabas yun, sinakyan lang mga kababayan. Lahat ng mga DDS supporter, lahat ng mga DDS vlogger, sinakyan kaagad yung peking dokumentong inilabas ni Bobby Tiglao. Ngayon, todo palusot. O diba? So ngayon, sumagot na ho yung mama mismo ni Paulo Tantoco mga kababayan. O diba? Pinitik sila lahat. Alam nyo, gindirect ang open letter from sa mother ni Paulo mga kababayan, dinirect niya doon sa tagabilyonaryo.com, pati po doon kay Senator Amy Marcos. Kasi ang nakikita natin dito, di ba, itong si Amy Marcos, pinapasagot kasi niya yung Malacanang si FL tungkol doon sa insidenteng nangyari kay Paulo Tantoco. Di ba? So before natin pupuntahan yung letter ng mama ni Paulo Tantoco, siyempre i-acknowledge muna natin ang ating mga viewers, mga account na maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog, okay? So, nandito sa ating listahan, nandyan si Lydia Puxet, meron siyang 19 na comments. Nandyan rin po si Sampaguita, merong 14 na comments. Mila Marquez, merong 10 na mga comments. Nandyan rin po si Moneth Borromeo, mayroong 10 na mga comments. And Alicia Ramos, meron siyang 7, lahat ng mga comments. Okay, so also, pasalamatan rin po natin ang nabigay sa atin ng super thanks or pang snacks ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Carclia F, nabigay sa atin ng $20. Thank you so much. At syempre, mga kababayan ko, i-subscribe natin at saka supportahan natin ang vlog ni Ma'am Carclia F. Siya rin po ay isang pro-admin vlogger mga kababayan. And I believe na marami rin po dito na mga viewers natin nakakakilala doon kay Ma'am Carclia. Magaling rin po siya. Magaling siya na vlogger mga kababayan. Siya po ay isang pro-admin supporter. Okay? And also, shoutout natin ating mga viewers na nandyan sa baba sa ating comment section. Yung una ho na mga nag-comment. Nandyan sila si John Kuan, End Times Rapture Repent, Rose Guevara, Noel Narcida, Chit Salabet, hi to Maria Cristina Fernandez Manimbao, Cry Cry, hi to Emel Concepcion, nandyan rin po si Jean Mike TV, Gina G, May Dunes, Nina Hermoso, i-shoutout natin si Divine Rosero, Norman Ganancial, Ellie Cerca, and hi to Elmer Pinaranda. At syempre, hindi natin kakalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so siya nga pala, before ko makalimutan, i-greet po natin ng happy birthday si Secretary Benhor Abalos. Happy birthday! Okay, so mga kababayan ko, patuloy tayo. Dito ipapakita ko sa inyo ang open letter ng mama ni Paulo Tantoco para sa bilyonaryo.com at saka doon kay Senator Amy Marcos. So sabi dito sa balita mga kababayan, Nena Tantoco, good evening, Bilyonaryo and Miss Amy. I am Nina Vargas Tantoco, mother of the deceased Paulo V. Tantoco, our son, died last March 9, Manila time, in LA, California. In the presence of his wife, Dinah, who is the Social Secretary of the First Lady, Miss Lisa Marcos, he died in the hotel room where he and his wife was staying. So tama tayo mga kababayan. Makailang beses niya sinabi ni si Ivan na kasama ni Paulo Tantoco ang kanyang asawa. Nung namatay si Paulo Tantoco, kasama niya ang kanyang asawa mga kababayan. Kaya nga ang may right dito at saka very credible na magsabi tungkol sa nangyari ang kanyang mismong asawa ni Paulo Tantoco. Diba? Maraming beses yan sinabi ni si Ivan. So tama po ang ating analysis mga kababayan. So sabi dito, he joined his wife in the trip to be with her. The First Lady was not involved in any way with our son's death. So doon po sa sinabi ni Ma'am Nena Tantoco, he joined his wife in the trip to be with her. Hindi kabilang mga DDS sa entourage ni Efelisa itong si Paulo Tantoco. Nandun lang siya kasi nga sinuportahan niya ang kanyang asawa na yung kanyang asawa na si Dinah Tantoco, siya kasi isang social secretary ni ng ating palasyo makabayan o ng presidente natin. Kaya nandun itong si Paulo Tantoco pero hindi siya kasama sa entourage. Nandun na siya as a visitor makabayan.
The First Lady was not involved in any way with our son's death. O, diba? Nandiyan na po ebidensya. Hindi involved si Efelisa. The partial autopsy report is open for you to see. Where did it say our son died of overdose? Hindi or walang sinabi doon na namatay sa OD sa cocaine ang kanyang anak mga kababayan. It had cocaine effect. Accident and heart disease. It's hard enough to lose a loved one, especially a son who, as far as we know, did a lot of good, loves the poor, always caring and loving to his parents and his wife and children, was kind and compassionate and hardworking. It's saddened to me to see the news that reports to malign also the name of my husband's family business called Rostans. It's so visible to make news that is exciting and juicy to read. To be a politicized move to create more conflict in the warring factions of our government leaders. It saddens me that our son Pawi is being used to aggravate this conflict. He did have cocaine in his body, as the autopsy says, but it was not an overdose. The complete autopsy report will come, and it will be publicly known. Yes, our son used cocaine, and it did not come from the First Lady, nor was she involved. It's unfortunate that this happened to our son. We love him very much for all the goodness he has done. To magnify the story with half-truths is not who I am as person. I do accept the report, nor where did it say he died of overdose. It made me shed tears, not just for myself, but also for wife and his children. We are hurting so much. I pray that you will be enlightened and spread life-giving news instead of dividing. God bless us all. Peace, love, light. O diba? So yun po ang letter ni Ma'am Nena doon para sa Billionario.com and also kay Amy Marcos Makabayan. Ito kasing si Amy Marcos, tingnan nyo, kahit wala siyang ebidensya makabayan, kumampi kasi siya doon sa mga DDS. At ngayon, gusto niyang pananagutin si Efelisa, gusto niyang pasagutin ang palasyo, kaya gagawa daw siya ng hakbang para sagutin yon ni Efelisa Makabayan. Ngayon, sinagot na ho siya mismo ni Ma'am Nena, ang papa or ang mama ni Paulo Tontoco na walang kinalaman si FL. Kasi namatay yung si Paulo Tontoco kasama ang kanyang asawa at wala doon si Efelisa Makabayan. Ano na, DDS? Simplang. O diba? Tas alam niyo Makabayan, merong balita no na lumalabas na ito daw si Maharlika Makabayan, sinipa daw ng isa sa mga relatives ni Paulo Tontoco. According ito sa post ni Jerry Javier Jr., there's a supposed video going viral. Sinapak daw si Maharlika sa Beverly Hills. Care to share it here? So sabi dito ni Jetro Laguardia, sino po yung sumapak? Both BBM and Lisa Marcos sinapak ng same person? Clarify lang po, thanks much. Sabi ni Sir Jerry Javier, supposed to be a relative of the Tantocos at the Beverly Hills police station where they saw Maharlika. Nagpunta na itong si Maharlika doon sa police station Makabayan. So ang ginawa ng relatives ni Paulo Tontoco, sinipa itong si Maharlika. Kaya pala biglang kumambyo Makabayan. Kaya pala biglang kinontrata itong si Dean Chase. Kasi napapatulong siya dito sa issue kay Paulo Tontoco. O diba booking lahat Makabayan? Nakakatawa naman. At saka speaking of Senator Amy Marcos, may papakita ko sa inyo mamaya na yung balita doon sa Net24 Makabayan sa sakanang mamamayan doon sa programa ni Marcoleta. Kasi itong si Amy Marcos binanatan ni Marcoleta Makabayan. But for that, isa naman natin, nandiyan po si Evangeline Rerolle, Corazon Resurrection, Leonardo Manansala, hi to Daniel Galarpes, nandiyan po si Luisito Niedo, Paz Galvez Alvear, hi to Ashen, Gloria Marquez, Banes Milagros, nandiyan po si Sports Shinobi from South Korea, isyatat natin si 123 Channel, Van Xiang James, Lods Asuncion, Roberto Makatugal, Elias Bulosan, nandiyan po si Sir Jaime Garcia, Derek Erwina Argelias, and Derek William Mayo. Okay.
So, mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang programa na Saganang Mamayan. Kasi dito, binanatan itong si Senator Amy Marcos kasi nga siya po ay mag-file ng bill, yung PRRD Act, mga kababayan. Na, di ba, yung gumawa po ng hakbang na ganito itong si Amy, nakakatawa talaga eh. Di ba? Gumawa siyang bill para kay Digong. Pero wala siyang ginawa noon na Republic Act para po sa kanyang pamilya o para kay Apula, kay makabayan. Pero dito kay Digong, di ba? Hindi natin alam kung ano yung ipinakain ni Digong dito kay Amy Marcos, makabayan. Di ba? Grabe talaga, nakaduda talaga eh. Siguro, isa rin po sa girlfriend ni Digong, itong si Amy Marcos. Kaya ganun lang po siya dito, ka-obsessed or ganun lang po siya dito na trinidor niya ang kanyang pamilya para lang kay Digong. Gumawa siya mismo ng ganyan po na bill, makabayan. Alam mo natin, walang kwenta ho yan. Para daw maiwasan ng ganitong insidente or the same po na incident na nangyari kay Digong na ipinadala ng ating gobyerno doon sa ICC, makabayan. Para daw yun maiwasan. Pero siya po ay sinapalpal ni Marcoleta. Kasi daw, para saan daw or sino daw ditong makakabenepisyo sa kanyang gagawing batas, makabayan? Ito ang banat ng taga Net 5 dito kay Senator Amy Marcos. Ano ba itong pinag-uusapan namin? Naihain daw po kasi sa Senado ang tuluyan na pong ipagbawal at gawing krimen ang extraordinary rendition. Ito daw po yung persahang pagpapatapon sa ibang bansa sa isang opisyal o mamamayan ng Pilipinas na inaakusahan sa ibang bansa gaya ng nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte nang hindi dumaan sa legal na proseso ng bansa. Ito daw po yung Senate Bill 552 o pinawag po nilang Duterte Bill. Inihain po ito Senadora Amy Marcos. Papatawan po ng mabigat na parusa ang sinumang sangkot sa ganitong mga hakbang. Iginiit po na labag sa ligang batas ang ginawa ng isang opisyal o ng mga opisyal ng gobyerno nang ipatapon po sa International Criminal Court ang dating Pangulong Digong dahil sa manoy mga kaso ng extrajudicial killings, gayong wala naman siyang kinakaharap na kaso dito sa Pilipinas. Ayan. Umapila naman ang senadora sa Office of the Ombudsman na aksyonan ang mga nakapending na kaso na may kinalaman po sa pagkapatalsik sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon daw pala, si Marcos po nasa kasalukuyan po nasa dahig kasama si BP Inday Sara Duterte. Ayon po sa pangalawang Pangulo, hiniling na ng kanyang ama sa ICC sa pamamagitan po ng kanyang abogado na payagang makapasok si Marcos sa ICC premises. Ayon. Well, basically, sir, sana payagan siya. Bakit ka mo? Opo. Kasi hindi ako pinayagan eh. Ayun, oo. Tama. Para makapasok din ako, di ba? Ayun, kung meron ng nauna, di pagkasumulat pala, pwede. Hindi, pero yun munang PRRD Act. Oo. Pero sinong mabe-benefit nung batas na yun? Mawalang galang na kanino man. Oo. Nangyari kay PRRD lang yun eh. Ilang daan taon bago maulit yun. Ang kung kailangan mag-anuhan ng batas, yung lahat mabe-benefit. Yung mas maraming mabe-benefit. Ang tinutukoy dito, yung tungkol sa ginawa kay Pangulong Duterte. Uulitin pa kaya yun? Kung uulitin si Senador Bato, doon lang uulitin. Pero hindi pa naman batas yan eh. 9851, okay na yun eh. Di ba? Di ba? Oo nga po. Ilang tao ba ang mabe-benefit sa batas? Palagay mo, sige, nagtalo-talo kami. Ginugol namin ng 3 taon. Nais sa batas ito. Ano pangalan? PRRD Act. Oo. Sino ang uusigin pa maliban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Meron pa kayong mangyaring kagaya niya, no? Na hindi pagpapaalam sa korte. Wala na siguro. Sino makikinabang sa batas na yan? Di ba, hindi ba ang batas national? Dapat maraming makinabang. Kung isa lang. Meron pa, tinatanong ko, meron pa ba? Baka wala na eh. Baka naman doon. Wala nang jurisdiction ng ICC. Magyayabang ba yan na mag-i-issue pa ng warrant of arrest? Diba? Supalpal si Babalina, mga kababayan. Supalpal. Kasi napapaipal siya. Gumawa siya ng, may plano siya maghain ng batas na ganun, PRRD Act, gonggong talaga eh. Tapos sino-sino lang dito pong makakabenepisyo niya, mga kababayan?
Tama naman talaga si Marcoleta doon. Dapat kapag gagawa ka ng batas, pangkalahatan. Marami ang makakabenepisyo. So doon, tinanong niya itong si Amy, sino daw yung makakabenepisyo dito sa PRRD Act Makabayan? Pangalan pa nga lang, di ba klarong-klaro na, obvious na. Tas nung ibanalita yan ni Amy Marcos, sinong happy? Di ba si Robin Padilla, si Bato de la Rosa, tas yung mga DDS, ipinakalat kagad yan ng mga DDS Facebook pages Makabayan. Nagagawa ng hakbang ng ganyan itong si Senator Amy Marcos. Di ba? Tas sabi pa kanila, totoong kaibigan daw talaga itong si Amy ni Sara Duterte. Happy. Pero dito kay Marcoleta, binanatan, sinupalpal. Ang ibig sabihin, in short, ang ibig sabihin ni Marcoleta, walang kwentang yang planong ihahain na batas ni Senator Amy Marcos. Pagpapaipal lang ho yan. Diba, DDS? Correct pa, I'm wrong. Siya nga pala, bakit ko ginamit ang video ng Net25? Iba kasi itong mga DDS hindi maniwala Makabayan kasi nga diba lagi lang sinasabi na ang paniniwala na daw nila na station, yun lang daw yung Net25, pati po yung SMN Makabayan. Dalawa lang daw, pati po yung kailang mga vlogger. Pero dito sa GMA, sa ABS-CBN, saan pa dito ng mga mainstream media na kung saan nagbabalita ng tama talaga Makabayan at saka accurate, alam mo natin na sila po ay tumulong ngayon sa gobyerno natin kung ano man ang nakikita nila sa ginagawa ni PBBM, mga proyekto, inisyatibo, binabalita ng mainstream media. Pero ngayon, nagbabalita na rin po yung Net25. Ibig sabihin, talaga sila ay sumang-ayon. Maraming kasi mga angles dito or ginagawang mga hakbang ng ating gobyerno na sumang-ayon rin po ang Net25. Dito ginamit ko ang video na yan para maniwala ang mga DDS. O, di ba? Sila dito ang napapahiya. At kapag sila ay mabutata Makabayan, napapahiya, umiba kaagad ng direksyon. Maghahanap na naman po ng ibang pwede lang magamit na paninira dito sa ating gobyerno. Katulad rin po doon sa una kong binanggit, yung no remittance Makabayan. Bumalik sila doon. Gonggong talaga eh. Di ba nakatawa yung utak ng mga DDS? Katulad talaga dito kay Sara Duterte, walang kwenta. So anyways, nandiyan rin po kasama natin sa Josephine Gallego, Hartzo Felma Cabato, Shirley Risman, Hartzo Angelita Hoyle Sanger. Isyatat natin si Shirley Fernandez, Tony De Los Reyes, Justin Indaya. Nandiyan rin po si Jovi Montero, Jean Rabara, Imelda Montibon, Trining Lozano, Paterno Bindana, Melmar, Hartzo Zelia Lorenzana, Pilipino ako, and hi to Tess Faraon. Okay? So, i-insert din po natin mga kababayan. Kasi nga, di ba, binugbog ngayon ng paninira, inaatake ngayon ng mga DDS na mga merong ugok yung utak Makabayan na kahit hindi nila binirify, kahit hindi nila inintindi yung balita, yung tungkol doon sa sinabi ni Ralph Recto ng taga DOF Makabayan na papatawan na daw ng 20% tax yung interest ng ating ininvest na pera, either time deposit, savings, bonds, or yung foreign currency investment or foreign currency deposit Makabayan, papatawan na daw ng 20% na VAT. Pero hindi nila yan naintindihan, umatake kaagad. Siyempre, kapag makakita sila ng opportunity na pwede lang magamit para ipapanira dito sa ating gobyerno Makabayan, gagawin na kaagad yan. Diba? Inatake nila si Ralph Recto. Hindi kasi nila alam na matagal na hong merong 20% na VAT yung mga savings natin. Hindi yung kapital, kundi yung savings o yung interest ng ating savings Makabayan. Papatawan yan ng 20% na VAT. Nag-start ho yan 1997 pa ho kasi meron pong batas na Tax Reform Act. Matagal na ho yan pero hindi lang kasi alam ng karamihan Makabayan. So ang ginawa na dito ng Marcos admin, ang ginawa ni PBBM, gusto niya magiging fair lahat. Bakit? Kasi yung mga mayayaman, yung mga milyonaryo, mga bilyonaryo na merong kayang mag-time deposit ng long term or matagal po nilang i-lock-in ang kalang pera Makabayan. For example, umabot po ng 5 years, 10 years nilang in-lock-in dyan sa bangko natin na time deposit. Hindi kasi yan pinatawan ng VAT. So advantage kasi sa mga mayayaman. Pero siyempre, ang magrereklamo lang dito, dapat mayayaman lang. Kung hindi ka mayaman, kung hindi ka milyonaryo, kung hindi ka bilyonaryo, at saka wala kang savings, at saka wala kang time deposit na pera, or foreign currency deposit,
huwag ka nang magreklamo. Huwag ka nang sumakay DDS. Para lang ito sa mga mayayaman. Okay? So para maintindihan natin, ipapakita ko sa inyo ang vlog na ito. For more details, let's watch this. Nakikita mo ba tong post na to? Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin tayo marunong tumingin ng fake news? Bakit ka naman maniniwala na may panibagong 20% tax sa savings mo? Eh hindi mo pa nga na-verify ang totoong dahilan nitong 20% na ito. O ito, good news. Walang bagong buwis sa interest sa savings. Dahil noong 1997 pa lang, ay meron ng umiiral na 20% tax sa interest ng bank deposits under the Tax Reform Act RA 8424. Ang ginagawa lang ng panukalang batas ngayon ay i-uniform ang tax rate sa lahat ng uri ng interest income. Mapa savings account, bonds, treasury bills, or dollar time deposits. Kaya huwag kayong maniniwala dun sa mga nagkakalat ng fake news na kung meron ka raw savings sa bangko, eh kakaltasan ka ng 20% dahil napakalaking kalokohan po niyan. Dahil noon, kapag ka matagal nakalak ang pera mo sa investment, gaya ng 5 years o higit pa, 0 ang tax mo. Kaya naman mga boss, itong panibagong panukalang batas na ito ay tinataksan lamang yung may mga perang hindi nagagalaw sa bangko at yung interest lang nun ang kakaltasan ng 20%. Ibig sabihin, kung wala kang savings, wala kang time deposit na nagkakaroon ng interest sa bangko, hindi ka kailangan mangamba. At ito yung maganda dyan. Dahil nga matataksan na yung interest ng mga naka-time deposit, sino-sino ba yung mga yon? Siyempre yung mga mayayaman, yung mga milyonaryo at mga bilyonaryo lang, sila lang ang nakakapaglagay ng ganyang pera na kaya nilang patulugin ng 5 taon o higit pa. So ngayon, matataksan na yun. Kasi tama lang naman nataksan yun. Bakit? Income pa rin yun. Kaya, yung panukala na ayusin ito, ang tawag natin dyan ay CMEPA or Capital Market Efficiency Promotion Act. Ang layunin ng CMEPA ay tapusin na ang special treatment ng malalaking institusyon. Kaya huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga fake news, mga boss. Kasi ang totoo, gusto talagang itama ng panukala ng CMEPA na tanggalin ang privilege na ito para pantay-pantay ang pagsingil. Oh, di ba maganda yung batas mga kababayan? Maganda ho yung inimpose ng Marcos admin para magiging fair lahat. Hindi lang kasi dito yung magkakabenepisyo, di ba? Magkaroon ito ng privilege yung mga milyonaryo, yung bilyonaryo. Kasi nga kapag kaya nila na mag-time deposit ng matagal makabayan or kaya nilang patulogin ang kanilang pera dyan sa bangko ng matagal, hindi kasi ito binibigyan or kinukuhaan ng tax. So advantage sa kanila. So para maging fair, lahat na makabayan, lahat na. So maganda ang ginawa ng Marcos admin. Nagiging fair ang lahat. Pero dito, hindi kasi fair ang pagkakaintindi ng mga DDS makabayan. Kasi ang kanilang binasa lang, magkakaroon na ng 20% tax ang savings sa bangko. O, di ba? Doon lang kasi sila nakabase, o, di ba? Gunggong talaga eh. So anyways, syempre ipapakita ko pa sa inyo ang ating good news para alam nating lahat, para alam ng mga DDS na kung ano yung mga bagong programa ng ating gobyerno, kung ano yung mga bagong inisyatibong ginagawa ng ating gobyerno, at saka malaman rin po nila ang mga lakad ni PBBM. For more details, let's watch this. Mas pinabilis pa ang transaksyon sa pamahalaan sa pamagitan ng bagong Pilipinas eGov.ph Serbisyo Hub na ilanunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mas pinadali at pinabilis na serbisyo publiko. Iyan ang target ng pamahalaan sa paglulunsad ng bagong Pilipinas eGov.ph Serbisyo Hub sa San Juan City na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa ito sa mga inisyatiba ng pamahalaan tungo sa mas pinaigting na paghahatid ng serbisyo sa taong bayan. Lalo't isa itong integrated platform na layuning pag-isahin ang mahalagang serbisyo ng gobyerno upang mapasimple at maiparating ng direkta sa mga mamamayan ang tulong at serbisyong kanilang kailangan. Batid daw kasi ng Pangulo ang hinaing ng taong bayan sa tuwing may kailangang asikasuhin sa isang ahensya ng gobyerno. Pagka kukuha ka ng permit, mag-renew ka ng license, magbabayad ka ng kung anong kailangan mong bayaran doon sa local government, kung doon sa national government, ay ang pupunta ka sa isang opisina, pipila ka ng 2 oras. Pagpila mo, sasabihin, sige, okay na ito, pipirmahan na namin. Ngayon, kailangan mo ngayon pumunta doon sa kabila
at pipila ka na naman ng 2 oras at kukuha ka na naman ng pirma. Pagdating mo doon sa pangalawa, pupunta pa, sasabihin sa'yo, kulang pa ito ng clearance. Kailangan mo pang pumunta sa office na ganito, ganyan. Pipila ka na naman ng katagal-tagal. Yan daw ang dahilan kaya nabuo ang inisyatiba ng BPESH na naisakatuparan sa pangunguna ng Presidential Communications Office o PCO. Alinsunod na rin ito sa pagtulak ng administrasyon para sa isang accountable at maaasahang pamamahala. Kabilang sa mga pangunahing serbisyo ay ang pag-grant ng medical financial assistance, libreng legal counseling at consultation, job matching opportunities at iba pang government services gaya ng application para sa clearances at legal records at iba pa na hatid ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. As I said, it's not only here in Luzon, Metro Manila, we will also do the same thing for all the local governments around the country. And I think that is a very, very important development because we are trying to make things easier for our kababayan so that they can go about their business na hindi naman sila nahihirapan at kung ano-ano pang pangangailangan na nauubos ang oras nila. Sometimes it takes more than to get the normal clearance. Takes more than 1 day. Kaya malaking bagay ito para kay Jen na may aasikasuhin sana sa PCSO at DSWD. Malaking ginhawaan niya na sa iisang lugar na lang siya pupunta. Sobrang stressful yun kasi magko-commute ka pa po, ganon. Tapos pag iintindihin mo pa yung pamasahe mo sa pupuntang mo ng ganito, ganyan po. Kaya ito lang is madali lang siya kasi isang puntahan lang po. Sa ngayon, Luzon ang target na maserbisyohan nitong hub, pero plano na rin ng pamahalaan na ma-extend pa ito sa Visayas at Mindanao. Kabilang din sa highlight ng hub ang eGovPH Super App na isang mahalagang component ng BPESH na inaasahang magpapadali sa pag-access ng mga digital na serbisyong gobyerno. Giit ng punong ehekutibo, maaari itong gamitin ang hindi na lumalabas pa ng bahay. Kailangan lamang anya itong kabisahin dahil dinisenyo naman anya ito para mabilis na maintindihan ng gagamit. Ipinagmalaki rin niya na kinikilala na ng international community ang digital initiative na ito ng Pilipinas. Kasabay niyan ang direktiba para sa maayos na pagpapatupad ng bagong Pilipinas Hub at eGovPH Super App. It's very intuitive and it is now that goes these two elements, the one-stop shop plus the eGov app, mapupunta na tayo doon sa amin. Ang aking instruction sa kanila, walang korupsyon, walang fixer, walang pila. Di ba maganda yung naisip ni BBM? Super App mga kabayan. Ngayon lang ho yan nangyari sa Marcos Admin. Siya nga pala, sa hindi pa po nakapag-install ng eGovPH mga kabayan, nandyan lang ho yan. Very easy. Libre naman yan. Nandyan ho yan sa Play Store. Kung ikaw ay Android, kapag ikaw ay gumagamit po ng Apple mga kababayan, nandyan po yan sa iOS or so nandyan po sa Play Store or sa iOS mga kabayan. Okay? So maganda talaga gamitin yan. Aside pa ho doon sa kung meron kayong pupuntahan po na government na ahensya, either Pag-ibig, SSS, PhilHealth, saan man yan, makakita rin po ninyo ang inyong mga government IDs mga kabayan. So yan maganda, nandiyan po yan sa gitna, nandyan lahat ang inyong government IDs. Sa hindi pa po nakatanggap ng kanilang national ID mga kabayan, nandyan ho sa eGovPH. I-try nyo lang po, makikita ninyo ang inyong ID na national ID. Nandyan po, either mayroong ID po ng PhilHealth, SSS, saan po. Basta kahit ID makabayan. Lahat ng ID ng government, nandyan yan lahat. Okay? So anyways, kasama rin po natin si Eloisa Villanueva, JRN, Merna Borromeo, Jodeth Dumas Panya from Quezon City, Rijak Alvarez, Maria Nurses, Haitso Gareth Batarina, Roro Siquera, Alicia Lee, Gorgunya Angala, Haitso Hilda Baldobino Pita, Kasumi Diquelia, Business Puhunan Page, Haitso Jackie Len, Lolo Benito, Robin Basinga Salindong, Nida Ishihama, Elmer Pinaranda, Lily Villagracia. Nandiyan po si Johanna Twyler, Apple Nash, Miggy Bo, Moneth Doctolero, Lucita Tolentino, Annabel Hoson, Percy Shalana, Ebjo, and Hatso Reynaldo Ligue. Okay, so mga kababayan ko,
Yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Diyos ko, inilalagay ko sa iyong mga kamay ang buhay ng aking buong pamilya. Nakikiusap ako na protektahan mo kami at gabayan sa bawat hakbang at desisyon. At huwag nawa kaming bumagsak o madapa. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na sumulong sa kabila ng bagyo. Diyos ko, naway sumikat ang liwanag ng iyong mga pagpapala sa aming buhay. Inadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Iginuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot
tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hakilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang